Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito hong si Sara na hindi ho natuwa si VP Sara sa ginawang pagdalaw ng Philippine Consular Office sa tatay niya. Diba? Medyo dito ako nagduda. Sa katunayan, sa katotohanan ng kanilang sinasabi na si Digong ay meron ng karamdaman na hindi na siya, yung kondisyon niya, yung mental condition niya na hindi na siya makaalala. At dapat payagan na ng gobyerno ng Pilipinas na makauwi na. Diba? Kasi hindi na makakapambulabog sa pamahalaan. O, humanitarian consideration na lamang payagan ng makauwi. Yun ang inilalaban ng kanilang abogado eh. So, para po sa akin, napakaganda kung merong taga-gobyerno ng Pilipinas ang makakakita ng kanyang tunay na kondisyon. Makakausap siya, ma-evaluate nila ang kanyang totoong kalagayan. Aba, nagalit po si VP Sara dun ha. O eto, galit na galit oh. Ayan, sabi niya dyan na FPRRD does not need you. Diba? Yung welfare check ng Philippine Embassy sa The Hague. Ito po yung kanyang statement na inilabas ngayong araw na ito. Ang sabi niya dyan ay nakatanggap daw siya ng disturbing information mula raw sa Malacanang. Mas Yosef, dinalaw tatay mo, disturbing. Oy, chine-check lang nila kung nasa loob pa. Ay. Ayan o. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the rule of the detention unit concerning consular visits. Paano mong masasabi na inabuso nila? Pinayagan nga sila ng ICC. Hindi naman siguro bobo yung mga taga-ICC, yung mga personnel doon. Di ba? Napapayagan kung bawal po sa kanilang patakaran yun. Gobyerno yan ng Pilipinas eh. Mamamayan ng gobyerno ng Pilipinas, si Digong. Oh, ayaw lang po ritong makita, ayaw lang po ni Sara kasi na ma-fact check yung kanilang sinasabi na walang ginagawa na hindi man lamang inaalam ng gobyerno natin ang kalagayan ng mga OFWs. O yung tatay niya nga eh. Di ba? Ano bang tawag doon? Preso, ewan ko, basta ganun. Diba? Versus, preso. Inalam yung kalagayan ng tatay niya. O, ipinadala na yung report sa, sa, tawag dito, bigayan, di ba, sa ating Pangulo yung report. O, balay mo makakatulong na payagan ng Pangulong Marcos na pauwiin na lang yung tatay mo. Kaso, malabo na yan. Inasar mo na naman, binulabog mo na naman eh. Now, since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FPRRD to intrude upon him without seeking permission from the family members who are in The Hague places his life and safety in imminent danger. So, ibig sabihin ni Sara, pwede palang malagay sa panganib, pwedeng patayin ng mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas ang tatay niya. Kasi bastang pinayagan na lang daw ng ICC na makapasok itong mga tauhan ni PBBM, tauhan ng gobyerno natin. No. Kaya po nalagay daw sa panganib ang buhay ng tatay niya.
If such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government maghanda kayong sumagot fully and directly for kung meron daw mangyaring masama sa dating Pangulo. Oh. Kabilang na daw kung ito ay mamatay. Sabi niya kung ito ay mategi. Oh. Dahil po doon sa resulta ng panghihimasok, yung peking welfare check. So she is actually painting a picture na kapag susunod na sabihin nila may sakit si Digong, dahil po hinawaan ng sakit ng mga ng mga nagpunta. Ganon. O, kapag namatay, sabihin nila, nilason ng mga tauhan ng gobyerno ng Pilipinas para magkaroon ng dahilan ng mga utong-utong DDS na magwala. Uto-uto pa naman yung mga yan. Hindi sila capable na mag-isip. Di ba? No, paniniwalaan lang nila basta sinabi ng kanilang prinsesa, nako, mauulol na sa galit ang mga yan, magrarally na naman. No. And these are nothing but orders from President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visits. PRRD does not need you. Our family will take care of him. Yun naman pala eh. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, and neglected, who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. Paano mo nalaman? Diba? They need you, but you have failed them. Yun ang kwento. Bakit? Ilan ba yung mga nakulong doon? Lalo nga sa pati nga yung pag-rally-rally lang ng, di ba nung nakaraan? Dahil sa tatay mo, nakalaya. Di ba? Naasikaso ng Philippine embassies. Mas pinagsasabi dito. Pero syempre, yung mga dapat talagang maparusahan sa ibang kasalanan ng mga mabibigat, dapat lang talaga silang, di ba? Hayaan doon sa ibang bansa na makulong at hindi palabasin. Deserve nila ang parusa. Ano yun? Pag Pilipino, special? Ito nakakapagtaka eh. Bakit ikinagagalit niya to? Di ba? Nagre-reklamo. Dapat nga, kako, ikatuwa niya yan kasi may dumadalaw, inaalam, para ma-validate din ng gobyerno ng Pilipinas kung talaga bang may demensya na ang tatay niya. Kaya po yan nagagalit kasi nga po, ito, yun ang pakalat nila na may demensya na, hindi na makaalala, hindi makaalala ng mga past events, hindi na makakilala ng mga kabag-anak ng mga kalahi niya. Di ba? Tapos, may darating ngayon, may dumating doon na mga taong gobyerno, makikita nila, na-interview pa nila, patay, sira ang narrative. Yun lang yun eh. Kaya ito nagagalit. Galit-galit